Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, meron na daw kalampag dito sa likuran niya. Kita niyo yung shock absorber, putok na. Tapos itong stabilizer bushing sa linkage niya, manipis na rin. Siyempre, ano pang aasahan mo dun, di ba? Kakalampag talaga. Kaya ang una kong aalisin dito, itong stabilizer link bushing niya. Meron niya number 14 na nut. Tatanggalin niyo yan. Bali dalawa yan mga boss natanggal ko na yung una, ito naman ngayon yung pangalawa. Ito naman mga boss, kung ganito yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo yan i-DIY. Pag natanggal mo na yung nut na number 14, pwede mo nang hugutin itong washer niya at saka yung bushing. Ayan di ba? Manipis na siya masyado mga boss kaya kailangan na yang palitan. At dito naman tayo sa stabilizer bar bushing, meron naman yang number 14 na bolt. Tatanggalin mo yan mga boss para matanggal mo itong clamp bushing niya. Pag maluwag na yung bolt, pwede mo na siyang kamayin para mas mabilis mo siyang matanggal. Dito naman sa stabilizer link mo, paluin mo lang yan pababa. Medyo kumapit yan kasi sa kalawang, kaya kailangan paluin mo siya. O kaya lagyan mo ng persa pababa, hilahin mo. Ayan Pwedeng pag nagpalit ka niyan, assembly, kasama na yung bolt niya. Pero pag gusto mong bushing lang, pwede rin. At dito naman tayo sa shock absorber, gagamit ka ng number 14 na box wrench, tatanggalin mo yung nut niya. Ito talaga yung salarin kasi putok na itong shock niya Kaya nangyayari kapag nalubak yan o kaya dumaan siya sa mga rough road, kakalakalampag yan. Kaya napaka-importante na dapat yung sasakyan nyo, na-check nyo rin. At kung ganitong klase lang naman yung shock absorber nyo, kayang-kaya nyo na yung palitan mga boss. Pag natanggal nyo na yung nut at saka yung washer, dito sa kabilang dulo ng shock absorber, meron naman yung bolt na number 24. Gagamit ka naman dito ng box wrench number 24. Ayan yung bolt dyan mga boss, ayan. Medyo gagamit ka dyan mga boss ng kaunting lakas, pero kayang-kaya nyo luwagan yan. Diba, nakita nyo naman, diba, maluwag na siya. Pag kayang-kaya nyo napihitin ng daliri nyo, pwede nyo nang kamayin yan. Diba, tanggal na ngayon yung number 24 na bolt. Tapos, pwede mo na ngayon tanggalin itong shock absorber. Gumamit ka ng flat screw, sikwatin mo yung shock absorber mo para lumabas siya sa loob yan, diba? Ganun. Dito naman, uga-ugay mo muna siya kasi kinalawang yan, pinasok ng dumi. Uga-ugay mo lang tapos ipalabas mo habang inuuga-uga mo. Yan di ba? Ganun lang siya mga boss, di ba? Sisiw na sisiw sa inyo yan. At ito na yung mga bagong parts na nabili ng customer. Gaya ng sinabi ko mga boss, pwede namang hindi buong stabilizer link ang bibili nyo. Pwede yung bushing lang. Ayan yung pinapakita ko sa inyo. Kasi mapapamahal kayo pag assembly na stabilizer link ang bibili nyo. Pwede naman yung bushing lang. Balik tayo sa trabaho mga boss. Ang una nyo ilalagay is itong shock absorber. Yung sa baba muna, yung bolt na number 24. Kamayin mo muna, ipakapit mo muna sa thread nya. Tapos, tanggalin mo yung nakatali dito sa shock absorber mo. Dahan-dahang aangat yan. Pag tumapat na dun sa bolt, ishoot mo sa bushing ng shock absorber mo. Kailangan alisto ka dyan kasi yung shock absorber mo, umaangat siya. Kaya pag na-shoot mo na, pupukin mo agad ng kamay mo. Nakita mo naman, di ba, yung ginawa ko, di ba, pasok na pasok siya. At dahil okay na, pwede mo nang ilagay itong washer niya at yung nut na number 14. Tapos kunin mo na yung yabe mo na number 14. Higpitan mo na itong nut. Sa paghigpit yan, mga boss, siguraduhin mong maayos Hindi pwedeng maluwag yan. At pag okay na, dito naman sa baba ng shock absorber mo, yung bolt na number 24. Hihigpitan mo rin ng maigi yan, mga boss. At pag sigurado ka ng mahigpit, lipat ka naman dito sa stabilizer bar bushing mo, ayan, or yung clamp bushing niya. Sa paglagay niyan mga boss, madali lang, ipapasok mo lang yan sa bar niya, tapos kukunin mo yung clamp niya, ayun, i-shoot mo yung clamp sa butas. Nakita mo di ba, pinatagilid ko, tapos pag na-shoot mo na, ibaba mo para maipit niya itong bushing. Di ba, naipit niya. Tsaka mo ngayon ilagay itong bolt na number 14. At pag hindi na kaya higpitan ng kamay mo, gamit ka na ngayon ng combination wrench mo na number 14. Yan, higpitan mo na siya ng maayos ngayon. I-close up natin para makita natin yung pagkakalapat ng clamp bushing mo, di ba? Lapat na lapat siya, dito naman tayo ngayon sa stabilizer link bushing mo. Dito sa link bolt mo, maglagay ka muna ng isang bushing dyan. Ayan yung pinapakita ko sa inyo. At pag okay na, ipasok mo na siya ngayon dito sa bar. Yan. Tapos, maglagay ka ulit na isa pang bushing. At pag okay na yung pagkakalapat niya, yung washer naman. Ayan yung washer. Tapos yung spacer. Tapos washer ulit. Tapos bushing. Tsaka mo ngayon, i-connect dito sa chassis mo. May butas dyan. Ayan paluin mo ngayon siya pataas para hindi ka na mahirapang pang magtulak. Tapos ilagay mo ulit dyan yung isa pang bushing. Siyempre, kailangan mo yung isa pang washer. Ayan. Tapos yung nut.
Tsaka mo ngayon i-final sa paghigpit gamit itong box wrench small number 14. O di ba napakasimple lang? Sa pagkabit sa kabila mga boss, same procedure. Kung paano nyo ginawa dito, ganun din sa kabila. Basta lagi nyo tatandaan, pag gagawa kayo, lagyan nyo ng preparasyon para hindi kayo nahihirapan. Dahil hindi naman batayan yung marunong ka lang gumawa. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat, dapat maabilidad ka, kumbaga magaling ka dumiskarte. Na kahit mag-isa mo lang gumagawa, tapos lahat ng problema, decision, sa'yo rin. At ang kagandahan, hindi ka napapagod. Yun ay dahil sa abilidad na taglay mo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. At kung maaari lang, huwag niyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!